Hello everyone, good afternoon sa inyong lahat. Bali, ang present po namin ngayon ay Region 3, Central Luzon po. Bali, ito ang production. Philippines, consisting of the some 7,641 islands, is in the Western Pacific Ocean. Taiwan lies to its north and Vietnam to the west. It is the 73 largest country in the world with surface area. Philippines 2020 population is estimated at 109,581,778 people at mid-year according to United Data, UN data. It is capital Manila. It is the second largest city in the country and the home of the most of country educational and political institution. Bali, meron tayong 7,641 na islands dine sa buong bansa natin. Yung sinasakop po ng Western Pacific Ocean and Taiwan and Vietnam. Bali, yan, tol. Next, tol. Bali, ito po yung mga region 3, sakop ng region 3. Ang mga lugar na yan. Bali, ang sakop po ng region 3 ay 7 country po. Sige, tol, next. Size and population. As of August 1, 2015, the population of region 3 was 11,218,177 based on the 2015 census of population since 2015. Sige, tol, next. Geographical location. Central Luzon comprise with the 7 province in the central plain of Luzon, namely Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, and Zambales. It is a total land area of 2,147,335 hectares, about 30% of the total land area estimated at 644,475 hectares are devoted to agriculture production. Yan, sige tol. Bali, ayan. At i-discuss naman po namin ang mga lugar o 7 country in the region 3. First, Aurora livelihood activities. The term choose include gulayan, plantation of vegetable garden, balot, manukan, and loading. Bali, and gastronomy. The food at Aurora is most Southern Tagalog with number of homegrown Santa Cruz Classic. Bali, sa Aurora, makikita nyo sa Aurora ay mga gulayan. Mahilig sila sa gulayan or ang pinaka the best na mapapasyalan sa kanila mga talagang gulay, puro vegetable talaga. Tapos mga garden. Ayun. Sige tol, next. Yun, sa Aurora hindi mawawala ang Salang Beach. The most tourist spot in the Aurora yan sa Salang Beach na yan. Gawa sa mga tubig na sobrang linis. Yan. Sige tol, next. Ayan. Ang sunod na, the second is Bataan. Livelihood, fruits and shell crop are some of the home industry. Some of the hope-giving livelihood programs are cattle and carabao fattening, hog rearing and poultry industry, particular broiler, ducks, and egg production. Tinapa is one of the livelihood product of the coastal town in Bataan. Gastronomy. Cebu has its own danggit with its come to dry fish, but Bataan has their own delicacy named tinapa. This is very common as homecoming treat or locally known as pasalubong. The milk fish of Bangos is the top of choice for tinapa that's come boneless and savory, ready for the craving appetite.
'Yun, bale lahat tayo, pamilyar tayo sa tinapa. Sobrang sarap ng tinapa, ayan. Ang pinaka the best na tinapa sa buong Philippines ay sa Bataan matatagpuan. Dun din makikita yung sobrang mga bigger na chicken, yung mga 45 days, 'yun. Dun din makikita mo 'yan sa Bataan. Tapos mga dried fish, 'yan, yun din. Naglalaban 'yan ng Bataan tapos sa Bacolod. Kasi sa Bacolod naman, iba yung dry fish nila, yung mga ibang mga ibang klase ng dried fish, pero yung mga puset, mga gano'n. Pero dito sa Bataan naman, ang pinaka the best nila ay yung danggit tapos yung tinapa. Pinaka the best tinapa talaga sa Bataan. Sige tol, next. Yan, Las Casas Pilipinas de Acosa, yun. Di ko alam kung tama ba yung basa ko, pero yan yung pinaka the best na pasyalan sa Bataan. Yung lugar na yan, yung pang ibang bansang datingan. Pinaka tourist spot at sobrang pinagdadayuhan talaga ng turista pag napunta sila sa Bataan, yung lugar na yan, para kasing nasa ibang bansa ka pag nakapunta ka diyan. Okay, tol, next. Bulacan. The third is Bulacan. Livelihood. Bulacan is recognized for very good craftsmanship with respect to its garment, leather craft, and jewelries. Gastronomy. Bulacan food is popular with its specialty is the variety of rice cakes for dessert or locally called panghimagas, kutsinta, sapin-sapin, tuman, kasaba cake, halaya, ube, at pastillas de leche. The farm delicacy from San Miguel, Bulacan. Ayan, bali, sa Bulacan, ang pinaka-the best nila ay kutsinta, mga kakanin, like mga sapin-sapin, palitaw, yung mga ganan, yung mga talagang dinadayuhan ng mga tao sa Bulacan, yung mga pagkain na ganan. Tapos ang Bulacan ay di nawawala yung mga craftsmanship, yung mga gawa sa mga kahoy na kung saan humuhugis sila ng iba't ibang uri ng mga mga ibang uri ng mga item or kung ano-ano man, gawa lang sa kahoy. Bali ang alam ko sa kahoy na ginagamitan nila, Nara, or yung parang sa nyog, di ko alam kung ngayon yun eh. Pero yung kung nase-search niyo yun, ang alam ko kasi nung search ko yun, ang gamit nila Nara yung pinanguhugis talaga nila. Gawa na sa sobrang tibay at sobrang ganda ng hugis talaga sa Nara. Yan. Sige tol. Sa Bulacan din naman makikita ang Berbedia Falls, yung tulad ng sinabi ko nga kanina, hindi rin mawawala sa mga Bulacan yung mga falls na yan. Tapos yung sa sobrang linis, sobrang alaga din ng tao sa Bulacan, gaano napapanatili nilang malinis at walang kalat sa mga falls na yan. Marami pa makikita sa Bulacan eh, tulad ng pasyalan dun sa mga mga mountain. Alam ko mga mountain yun eh, kasi nung nag-search ako, mga mountain po yun. Yung mga akyatan sa mountain. Yan. Tulad din doon, marami kang maakyatan doon na pwede kang mag-camping doon. Yun, sa Bulacan mo makikita mo din yun. Yun, dito naman sa falls na to, yun. Sobrang liwanag tapos malawak. Yun lang. Yun po sa Bulacan. Sige tol, ikaw naman to. So, I'm Mark from Pilipinas. So, ngayon ang i-report ko ay tungkol sa Pampanga. So, sa livelihood, Pampanga was provided for financial assistance for the rehabilitation of crafts, farmers, and establishment of community-based livelihood projects for women. So, sa livelihood, dito natin makikita ang tulong ng bawat pinansyal para sa mga rehabilitasyon ng mga magsasaka ng pananim at pagtatag ng mga proyekto pangkabuhayan na nakabantay sa pamayanan para sa mga kababaihan.
So, in gastronomy, Pampanga is popular with its mocron, which uses ground pork of beef mixed with chorizo, onions, eggs, cheese, and raisins, wrapped in steam until hook appears like the regular embutido. Sa gastronomy naman ay may mocron na gumagamit ng giniling at baka na may halo-halong chorizo, mga sibuyas, itlog, keso at patatas. Lumilitaw din ito tulad ng regular na embutido. So, itong destinasyon na to ay makikita din sa Pampanga. Isang halimbawa nito ay ang Sandbox. Ang Sandbox ay isang natatanging lugar ng bakasyonan para sa pamilya. Tatagpuan sa pinaghalong gamit ng pang-unlad na pinagamitan ng Ayala Land. Ang bawat isa sa pamilya ay may gagawa dito mula sa palaruan para sa mga bata hanggang sa mini golf para sa mga lolo't lola. Ang Sandbox ay tiyak na lugar para sa kasiyahan ng panlabas na pamilya sa Hilaga. So, yan lang po lahat para sa Pampanga. So, sa Nueva Ecija naman, livelihood was agrarian reform beneficiaries in Nueva Ecija harvest tilapia in a cluster fund. This is under the Department of Agrarian Reform, Department of Social Welfare and Development program called Convergence Livelihood Assistance for Agrarian Reform Beneficiaries Project. So, dito natin makikita at matatagpuan ang pag-aani ng tilapia sa isang cluster fund. Ito ay sa ilalim ng programa ng kagawaran ng Agrarian Reform, kagawaran ng kagalingang panlipunan at pag-unlad ng programa na Converge Livelihood Assistance for Agrarian Reform Beneficiaries Project. So, in gastronomy, pinapaitan, isa rin to sa sikat na pagkain sa Nueva Ecija. Pinapaitan is an Ilocano native delicacy composed mainly of goat innards or internal organs such as liver, intestines, heart, and others. In Nueva Ecija, a local version involves cooking and caught in alibangbang or butterfly leaves. A soaring agent similar to tamarind leaves. So, isang halimbawa na sikat na pagkain to na nagmumula sa Nueva Ecija ay ang papaitan. Ito ay katutubong pagkain ng Ilocano na binubuo ng pangunahing sa loob ng kambing o mga panloob na organo tulad ng atay, bituka, puso at iba pa. So, dito rin matatagpuan ang Minalungaw National Park sa Nueva Ecija. Ito ay isang parke na isinaalang-alang bilang isa sa ilang natitirang natural na kapaligiran sa rehiyon na ito sa hilaga ng Maynila. Itinaguyod ito ng pamahalaang lokal bilang isang patutunguhang ekotourism na naglalaok ng tanawin ng lumingan ng berde malinis na ilog at natatanging mga formasyon ng bato. So, ayun lang po lahat sa Nueva Ecija. So, masunod naman po ay Tarlac. Livelihood. Tarlac is dominantly agricultural. Principal crops are rice and sugarcane. Other major crops are corn and coconut. Vegetables such as eggplant, garlic and onion, and fruit trees like mango, banana, and calamansi. So, dito nangingibabaw ang pang-agrikultura. Pangunahing pananim ay bigas at tubo. Ang iba pang pangunahing pananim ay ang mais at niyog, gulay tulad ng talong, bawang, sibuyas at mga puno ng prutas tulad ng mangga, saging at kalamansi. In gastronomy, Tarlac culture being a melding of four cultures, its cuisine is of course a mix of four regional cuisines such as well Ilocano, Pampang, Tagalog, and Pangasinan.
Ang kultura ng Tarlac ay may kakaibang putahe na isang halo ng tuwing pangrehiyon tulad ng Ilocano, Pampanga, Tagalog at Pangil. Dito ay matatagpuan ang Monasterio de Tarlac sa Tarlac. Ang Monasterio de Tarlac ay hindi kasing edad ng mga monasteryo na iniisip ng karamihan sa mga tao. Sa katunayan, ng construction ito ay natapos lamang sa taong 2000. So, yun na po lahat sa Tarlac. Ang sunod naman po ay Zambales. Livelihood. Fishing is an important livelihood in Zambales, and I have refused big industries along the coastline of the province to avoid destroying the livelihood of the fisher folks. Ang buhay ng pangingisda dito sa Zambales ay isang mahalagang pangkabuhayan na tinanggihan ang malalaking industriya sa baybayin ng lalawigan upang maiwasan na masira ang kabuhayan ng mga mangingisda. So in gastronomy, the most famous delight of Zambales is its sweet, sumptuous mangoes, known for its incomparable sweetness and its taste beyond words. The Dinamulag variety is the most popular among Zambales mango varieties. Dito ang pinakatanyag na kasiyahan ng Zambales ay ang matamis, masaganang mangga. Kilala sa kanyang walang kapantay na tamis at ang lasa nito ay nalampas sa mga salita. Ang pagkakaiba ng Dinamulag ay ang pinakatanyag sa lahi ng mangga ng Zambales. Dito rin matatagpuan ang Anawangin Cove sa Zambales. Ang Anawangin Cove ay isa lamang sa maraming mga sulok na puno ng abo ng San Antonio, ngunit ito ang nagsimula sa alon ng turismo sa lugar na pangunahin sapagkat ito ang pinakamalapit. Ito ay nakatago sa likod ng mga bundok na ang pagkuha doon sa pamamagitan ng lupa ay nangangailangan ng mga oras na trekking sa isang halos hubad na tanang. So, that's all. Thank you. Miss, yun lang po yung Region 3. I hope na naintindihan niyo po. Maraming salamat po. Salamat po, Miss. Thank you po. Kain na, tol.